Itong mga ito ay pagkain ko sa loob ng isang araw. Magkano ito? Nagkakahalaga lamang ito ng 150 pesos. Araw-araw, ito ang kakainin namin mag-ina sa loob ng isang linggo. Dati gumagastos kami ng 1,000, like 2,000 per day sa pagkain pa lang. Ngayon, per person, gumagastos lang kami ng 150 to 300 pesos per day sa foods namin. Sa isang linggo, magluluto ko sa isang araw ng 8 hours. Yung foods na lulutuin ko is good for 1 week na siya. I didn't have any idea about sa meal prepping dahil sa jowa ko talaga to eh. 6 hours lang inabot na i-prepare lahat tong mga ito for today's vlog. Dahil sa meal prepping, konti na lang ma-achieve ko na ulit yung dati kong timbang. So, nasa 62 kilos ako ngayon, ina-achieve ko maging 57 kilos. Hindi naman ako nagmamadaling magpapayat, pero yung meal prepping kasi, dahil nakaportion na siya everyday, na yun lang yung kakainin mo everyday, ibig sabihin, nagkakaroon ako ng awareness kahit wala akong disiplina sa pagkain. Kaya, ang laki ng tulong sa akin ng meal prepping. Hi, ako si Donna. I am mom of 3, 36 na this year, next month. Currently, kami ay LDR ng jowa ko. Isa akong palamunin niya asa lang sa boyfriend na nakatira sa United States. Recently lang akong nag-start mag-meal prep. 3 months pa lang, samantalang yung boyfriend ko, years niya na talagang ginagawa tong meal prepping. Sa mga nagtatanong bakit isa lang yung kasama ko dito sa apartment na tinitirhan namin, which is 10,000 pesos by the way guys. 2 rooms siya dito sa Ilocos Sur. Yung dalawa ko kasing anak is, at saka itong anak ko is magkaiba yung tatay. Kaya yung dalawa kong anak is dati pa doon na nakatira doon sa ex ko. 20 and 13 years old na sila. Tapos ito naman 8 years old yung kasama ko is half tennis, so magkaiba sila ng tatay. Simple lang yung gusto ko na lutuin. Salmon, tapos yung ingredients niya. Yung isdang pinirito, yung kailangan na gagamitin. Punta siyang isulat yung ingredients niya. Gagawin ko is, ililipat ko siya. Lalagay ko yun ng inside the grocery and outside the grocery para nakaseparate na silang lahat. Pag pumunta ako sa grocery, isahan na lang yung listahan ko. Pumunta ako sa labas sa palengke, isahan na din para hindi magulo. Tuloy-tuloy lang yung pagpamimili ko. Mahirap kasi pagka may naiwan kang isa. Bago rin ako umalis ng bahay, lagi kong kakain ng pagkain para tuloy-tuloy lang din. Kasi pagka hindi ko ako kumain, manghihina ko, lalo na ang dami kong bubuhatin. Kaya, minimake sure ko talaga na kumakain ako bago kumalis para hindi na rin siya sagabal kasi pipila ka pa sa fast food or sa something para lang makakain. Hassle din kasi yun. Tapos, foggy ka pagkagutom ka, hindi ka makapag-isip ng maayos. Kaya, minimake sure ko na kakain ako muna bago lumabas para hindi rin mag-overeating. Based din sa study, pagkagutom ka, nasa survival mode ka, kung ano na lang yung available na sa paligid sa'yo, doon mo na lang kukuhanin yung source of energy mo. Yun na lang kakainin mo kasi wala ka ng capacity na mag-antay, gumawa ng food, or nasa survival ka na kasi gutom ka na at nanginginig ka na. Doon tayo nagkakaroon ng overeating. Mali yung mga diet natin. Kaya, hindi ko rin napapansin nun. Kaya tumataba pala ako kasi ganun ang ginagawa ko. Lalabas ako, hindi ko makain, tapos kung ano na lang yung available na pagkain, ayun na lang yung kakainin ko. So, yung diet ko sira. Actually, medyo nagmamadali ako dito, pero unexpected na nakabasag ako. Tapos, naginit na lang ako ulit kasi kailangan kong mapunta sa palengke, makapunta sa palengke at around 9. Kasi para may mabutan pa ako mga fish, something like that. Kasi pagka around 11 na, wala na. 10, 11, wala na masyado. 8 na, 8:30 na. So, mga around 10 minutes pa bago ako makapunta doon, kakain pa ako. Kaya medyo nagmamadali ako dito. Since wala kaming meal prep na ubos na, pang 9th day na to, dapat 7th day, wala na, mag-meal prep na kagad ako. But then again, dahil may nangyari, nag-brown out, kaya hindi ako nakapag-meal prep. So, in-schedule ko siya today. Pagkatapos, nag-ayos ako dito kasi recently, napapansin ko na marami nang nakakilala sa aking subscriber. Pagkatapos, gusto nila magpa-picture. Uy, sikat no! Tapos, parang nahihiya ako, naku-conscious ako pag di ako nag-aayos. Kaya sabi ko, kailangan ko na talaga mag-ayos para ready naman ako, hindi ako nahihiya kasi hindi ako masyadong nag-aayos or something. Parang accountable na lang din na mag-ayos lalo sa sarili. Tapos, hindi rin nila ako mapagkamala na homeless dito sa Philippines. Kaya nag-aayos naman tayo ng very, very light. Dito, binibilang ko kung magkano yung dinala kong pera. Kasi, para pag nag-track ako kung magkano yung per week namin,
is madali na lang kasi kahit magbayad ka lang, malalaman mo kung magkano na lang yun kasi pag tinotal mo siya pag uwi ko. Yung meal prep namin minsan inaabot 4,000 tapos to 6,000 sometimes 7,000 pa nga per week kung depende yun sa mga putahe. For example, yung mga may mga pasta, yung mga cheese, yung mga beef, mga ganyan. Aabot talaga kami dyan ng mga 5,000 to 7,000 per week. Pero dahil ngayon, simple lang yung aming dish. Wala kaming karning manok or beef or baboy. Fish lang, fully fish kami this week. Kaya alam ko, abot lang to ng mga 3,000. 3,000 to 4,000. Marami na yun. With fruits na siya. Ito yung newly renovated na palengke ng Vegan City Wet Market. Pagkatapos, as you can see, yung mga patungan nila ng mga meat, ang social nila. Naka-stainless talaga sila. Lesson learned, dati, bumili ako ng tilapia. Malalaki. Tapos, hinahati-hati ko pa siya para maging 24 pieces siya para sa amin dalawa ni Ella. This time, hindi na. Kailangan, tinanong ko sila, ate, bigyan mo ako 24 pieces. Hindi ko alam kung ilang kilo yun, basta medium, ganito kalaki. Tapos hinanapan niya ako habang naglilinis sila. Kasi pinalinisan ko na, nag-iikot naman ako. Tapos win-win, kasi may ginagawa sila. Nag-iikot ako, win-win setaways yun. I am so grateful na ginawa na nila yan. Kahit mag-extra nga ako dito basta malinisan lang nila. Kasi ang hirap magkaliskis, tapos magasang, magkakalat pa sa lababo mo. Kaya I'm glad na nilinisan na nila. Sa loob ng almost 4 years ko na dito sa Ilocos, ganito lang ginagawa ng mga tao dito. Yung mga helmet, iniiwan lang, yung mga groceries. Sobrang safe dito na mag-iwan kasi hindi pa ako nawalan kahit yung phone ko na iiwan dito sa tricycle or something. Minsan nawawala pa yung cellphone, nababalik talaga dito. Kaya ito yung one of the best na about sa Ilocos Sur. Medyo mahirap kumuha ng clips dito sa Pure Gold. Mahigpit sila dito, bawal. Kaya ganun na lang yung pagkuha ko ng mga clips. I make sure pag nag-vlog ako, hindi ako nakakabala sa ibang tao. But then again, hindi ko alam kung bakit napakahigpit nila. Pero I'm glad nakakuha ko kahit konting clips lang. May comment akong nabasa dito. Sabi, parang ang controlling naman ng boyfriend mo kasi lahat na lang nililista niya. Pati pagkain niyo, gastos ninyo weekly, lahat nililista niya. I feel her. Dati ganun din ako mag-isip. Napaka-controlling naman ng asawa mo. Napaka-controlling mo naman. Bakit lahat na lang kinukwenta mo? Bakit na lang lahat nililista mo? So I feel her. Kaya sabi ko, ganun pala yun. Kasi ganito pala yung reason. Bago ko mag-start na magluto, usually nag-stop muna ako para makausap ko si Jowa kasi usually ganitong mga time kami nag-uusap around 10, 11 bago siya matulog. Kaya ito magkakape muna tayo tapos meron pang sinapay para snack for the energy later. Kasi yung mindset ko dati, 50 lang naman yan, 20 lang naman yan, 100 lang naman yan. Di ililibre kita, kape tayo. So yung mga 100, 500, mga ganito, nag-a-adapt pala siya in 1 month. So, kaya sabi ko, saan napupunta yung pera? Wala akong awareness na doon pala siya napupunta sa 200, 300, kain-kain sa labas. Hindi ko nakamamalayan na pagdating ng is wala na, sira na yung budget ko. Kaya yung paglilista, doon ako nagkaroon ng self-awareness. Dapat pala, reality is, ito lang yung gastusin ko sa isang buwan para hindi masira yung budget. Kaya ang halaga talaga niya pala. So yung mga millionaire or mga taong magagaling sa financial, naglilista tayo as a human, as a normal person, kahit na normal person, para alam mo kung saan napupunta siya. So magandang practice pala siya, isa mas para hindi tayo nagugulat later. Uy, saan na napunta yung pera? Hindi magkakaroon ng away, lalo na sa mag-asawa. Kaya, importante naglilista. So, hindi pala siya form of controlling. Kahit na pinalinis ko to, binuksan ko pa rin siya, inisa-isa ko kasi may mga naiwan pa rin. So, mga 20 to 30 minutes din ng inukol ko. Imagine kung hindi nila to inayos. So, how long it will take me more para kasangan, kaliskisan. Kaya, buti na lang talaga, malinis na siya. Binuksan ko na yung pintuan sa harapan namin, tas pinatay ko na yung aircon kasi pag fish, kaya pala yung mga condo ayaw nilang nagpapaluto ng fishes inside kasi aabot siya ng days bago mawala. Lalo na pagkakulob yung condo mo, patay talaga yung maglilinis dun sa condo. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yung para matanggal yung amoy. Try natin tong para sa tilamsik, itong cover na to. First time ko tong gagamitin. 36 years old na ako. Never pa akong gumamit ng ganito kaya excited ako. Para yung mga tilamsik kasi niya, napupunta kung saan, lalo na sa floor. Pagka naglakad ako, tapos yung floor may mantika dahil sa tilamsik, ayun na, mag-spread out na. Kaya kailangan doubly linis again dun sa floor na may mga tilamsik. Kaya tingnan natin kung effective nga. Etong style ng na to, kutsilyo na to, is gusto ko kasi pang alahatan na siya, pang chop, pang balat, and everything. Pero mapurol na kasi siya. Nung bagong pili ko to, okay siya. Ayoko bumili ng bago kasi minimalist. Gusto ko yung paulit-ulit na nagagamit. Kaya bumili ako ng super gandang
panghasa. Dalawa na tong nabili namin, pangalawa na to. Kasi gustong gusto rin ni Papa Ace. Inuwi niya sa United States yung isa. Kaya bumili ako ulit ng isa. Japanese style na panghasa to. Kaso lang, ang problema dito, sobrang talas niya guys. Nahiwa pa yung kasama namin sa bahay kasi hindi niya lang bagong hasa yung kutsilyo. Ayun, nagpatahi sa door. Kaya yun lang iingatan niyo. Sobrang ganda kasi talaga niya. Talagang nakita niyo yan. Sobrang nipis lang yung pagkakahiwa ko dyan. Talagang kaya niyang hiwain. Kaya the best to, recommended ko talaga. 1001% out of 10. Yan. So, mapurol. Hindi niya kaya ng mapurol. Manipis. Wow! Nipis. Unang gamit. First time kong magluluto ng quinoa together the rice, pinagsama. Kasi ang mahal ng quinoa, parang 400 to 500 pesos per kilo. Kaya ginawa ko, pinagsama ko na lang siya kasi nakita ko to sa isang video and titingnan ko kung anong lasa niya. Tingnan natin. At the same time, di ko alam po sino uunahin ko dito kasi ang daming nangyayari. Nagkakat ako, naglilinis, nagpiprito, lalo na yung prito. Minsan medyo mausok na siya, muntik na siyang masunog. Kaya overwhelming to. But knowing na hindi ko na to need gawin everyday. Hindi ko na need maghugas na malalaking kawa, pumunta sa palengke, 1 peso ko lang siya gagawin sa isang linggo. Sobrang worth it siya. Compare kasi dati na ilang oras akong magluluto para lang makakain kami. Tapos hindi ako na masyadong nagiging productive, kaya yung vlog ko rin dati hindi siya, minsan lang siya kasi ang dami niyang time na nakukonsume. Ang dami ko palang maling ginagawa din doon. Not only mali, it's not just, hindi pala siya swak sa lifestyle ko. Kaya yung meal prepping, I cannot thankful enough my jowa na pinapractice namin to. Sobrang ang dami kong free time. Tapos, yung anak ko pala, habang nagluluto ko, usually nasa kapitbahay yan, may only child lang kasi dyan na bata. Nakikipaglaro siya. Tapos, nagdo-drawing sila. Wala akong asin. Syempre, may anak tayo, kaya kailangang utusan natin yan. Yung tindahan, walking distance lang sa harapan namin. Kaya, okay lang na pumunta siya. And 8 years old na rin naman siya. Tapos, kaya, na siya, well-trained na siya. Napansin ko rin sa gasol, dati, every 1.5 or 1 month, kasi ang galing kong magpakulo ng gusto ko talaga hours bago kainin kahit baboy ang manok. Gusto ko talaga naghihiwalay. So, OA ako magpakulo. Tapos ngayon, dati 1 month, 1.5, wala na. Ngayon, ilang months na, meron pa rin kaming gasol. So, ang daming aspect na natitipid ang meal prepping para sa akin.
Isa sa mga usapan na namin ni Papa is pag nagsama na kami is kailangan natin bumili ng malalaking kawa, malalaking kardero, malalaki talaga siya para tapos yung rep din namin pinag-uusapan namin para sa meal prep kasi ito na yung new lifestyle namin. Ito na yung lifestyle kasi hindi na kami basta-basta kumakain ng kung ano-ano dahil dito na meal prep na siya. Balance yung mga nakakain namin kaya there's no way na babalik ako sa dating ako. Nagutom ng lola mo kasi alas 4, alas 5 na to tapos hindi pa ako makain ng tanghalian na maayos. Kaya ginawa ko is pinakulon ko na to, nag-prepare na ako ng kakainin ko. Tas gusto ko talaga tong sabaw na to kaya antayin ko magkumulo muna to. Tas kuha ko ng sabaw para sarap. Kailangan mo mabigay itong apat. Hindi ko hinayaan mababad yung mga gulay sa sabaw kasi sobrang init niya. So, hindi ko talaga pinakulan ng bongga-bongga. Inahon ko na kagad siya para hindi siya ma-overcook. Oh, diba? Ang very smart. Siyempre, nag 2 rounds tayo kasi masarap siya. Ito, pag kumakain ako ng mga ganito, nakakaluto ko ng ganito. How I wish kaya ko ring lutuan si Papa Is ng ganito. Kasi sobrang foodie din yun. Kaya para kami nataba. $14 pieces yan. So, sa isang araw, isang container yung kakainin namin. Si Ella, saka ako. Tapos, ginagawa ko yung mga gulay, mga meat. Ayun, pinaghihiwalay-hiwalay ko siya bago ko lagyan ng sabaw para nakikita kong equal ba yung mga portion ko. Kasi pag may sabaw na tapos yung pinagsama ko, pinaghati-hati ko, hindi ko makikita kung ilan na ba yung mga gulay na nailagay ko. Kaya, yan yung technique ko. At the same time, dapat 24 pieces yan. Ginawa ko na lang siyang 14 kasi pagka nag-init kami, isang container na lang yun. Sa isang tao, kuha lang kami ng isang container pang whole day na yun. Tapos init-init na lang. Maraming kagandahan na naidudulot tong molder na to and at the same time naka-portion siya. Bakit? Pag kumakain kami ni Ella, ang mangyayari is kakain siya. Tapos pag masarap yung ulam, ihirit pa yan ng isa pang rice. Dahil naka-frozen siya, ayaw niya na mag-antay. So ang gagawin niya, kakainin niya yung mga ulam. Tapos yung eager niya na kumain ulit ng isa pang rice, wala na yun kasi nga nakain niya na yung ulam niya. At the same time, yung isang bloke na yan, nasa more than half na rice siya, more than half cup of rice. Kaya hindi mo na alam na automatic na nakakapag-diet ka na kasi kahit ilang beses kang makain ng kanin sa isang araw, hindi siya ganun kasi alam mo, less lang yung rice na nakakain mo sa isang araw. Probably ako nakakain ako ng 4 na cup na rice sa isang araw before. Now, wala nang ganun. Kaya, si Ella, 3 kilos na yung kanyang na lulus na hindi man lang niya alam na hindi na rin siya gutom lagi kasi dati sa biskwit yung snack namin na kinakain is biskwit, mga tinapay para maibsam yung mga snack namin. This time, marami na rin kaming fruits, whole food. Kaya, ang laki ng meal prepping na natutulong sa overall mental health, and financial namin. Yummy. They changed the rice. It's crunchy rice. Very expensive, my goodness. The thing that has the fish that has soup with it, yummy. Sa mga prutas naman, ginagawa ko is sinasalit-salit ko yung mga prutas. Hindi siya, kunyari, grapes, hindi na naman grapes next week. Kasi pagka-apple, apple na naman next week. Nananawa din kami or si Ella nananawa. And then the same time, you know guys, dati nag-iimbak ako ng mga prutas. Sinasabi ko sa inyo, nahugasan na lahat-lahat yan. Pagka hindi pa naka-prepare ng ganito, ay, hindi namin siya kakainin. Hanggang masisira na lang siya. One time, bumibili pa ako ng mga talagang plastic-plastic, yung tig 300 pesos na ang mga ubas. Yan, hindi rin namin napapansin kasi tinatamad kaming himay-himayin or something like that. It's already 8 p.m. Going to 9, almost 9.
Tapos, usually, nagluluto pa rin ako. Guess what, guys? Tapos na ako kasi 6 hours lang inabot ng cooking and cleaning ko today. Kasi ang simple lang ng meal prep namin this week. Nagulat din siya kasi tapos na ako. Pinakita ko na lang yung mga meal prep kasi tuwan-tuwa yung pagka nakaayos na lahat. Fish, fish. Oh, what do you want? I want fish, Mm. fish, soup. Like this game. Tasted water and go here. Because I am. This is gonna be only this one for starter, so your digestion is better. And then later this one. Olive, yes, good. Oh, we don't get this. Thank you, Granddad Dog. Goodbye. The dog has fixed the car. Your car is fixed. Don't you? Ito yung si Popeyes. Gumagawa na siya ng meal niya. Ito yung meal prep niya. Ito yung whole day food niya. $60 yung nagastos niya this week. Tapos ito naman yung it looks like sa baunan niya every time na pumapasok siya sa work. Dati, pag wala pang meal prep, yung mga hinuhugasan ko yung mga 30 minutes more kasi may mga kawali, may mga anik-anik na kailangan kong hugasan. Ito, konti na lang kaya sobrang less 10 minutes na lang tapos na akong maghugas. Sobrang ang sarap lang. If you like this kind of content guys about frugality, paano ako nagtitipid, paano yung mga bagay-bagay na natutunan ko as 35, please feel free to subscribe para magkita-kita tayo ulit sa next vlog.